guys, napit na tayo recording. So, good morning guys. So, nakalabas na tayo ng poblasyon ng Catbalogan. Diretso na tayo ng Port of Allen. Time check nga pala natin, it's 5:55 in the morning. So, chill ride lang tayo ngayon. Medyo umaga pa, hindi pa tayo nakakapagkape. Saka alam naman natin kakaiba talaga ang daan dito. So doon na nga pala tayo natulog sa First Choice Hotel sa may Catbalogan City. So nag-decide ako na hindi na tumuloy kasi masyado nang madilim at saka tingnan nyo naman yung daan natin. So baka masira lang yung motor natin, mag-aberya dahil sa kalsada na yan. So anyways guys, ang ganda ng view Ito yung nagpapatagal sa atin, yung mga ganda ng view. Papagas up lang tayo pag may inabutan tayong open na gasoline station. Meron pa naman tayong 3 bars. So siguro aabot pa to sa kabilang bayan. Ganda. So welcome to Jabong. Sarap talaga tingnan yung mga lugar na green, nakaka-relax sa mata. So tahong farming ang pangunahing hanap buhay nila. Okay, so dito pala yun. May 7-Eleven. 7-Eleven muna tayo. So yun guys, bumili lang tayo ng kape sa may 7-Eleven. At least meron ng caffeine sa katawan natin for today. Medyo masama yung kalsada dito. Ingat tayo. View ng Jabong. Siguro guys, kung hindi ako nagmamadali, paglalaanan ko ng mga 2 araw dito sa may 2 or 3 araw sa may Samar at Leyte. Kasi ang dami nilang mga gandang lugar tulad nun. Sarap magpalipad ng drone dito. Kompleto sila bundok, dagat, saka yung mga lugar na pinupunta ni Chef TV. Ang sarap mag-ride dito. Medyo malamig. Nakasando, t-shirt at jacket na tayo pero malamig pa rin. There's Municipality of Mosyong. Gas up tayo guys. Kalimutan. So ayun guys, kapag gas up na tayo sa Sea Oil. Medyo mahal nga lang dito. Nasa 70 plus ang litro. Okay na yan, kesa naman matuyuan tayo dyan. So time check natin, it's 6:39. Siguro diretso na yun sa Tacloban. So from here to Port of Liloan, meron pa tayong 4 hours na babiyahiin. 4 hours and 32 minutes to be exact, na may layo na 227 kilometers from here papuntang Port of Liloan. So Port of Liloan, tatawid na tayo ng Surigao. Yun lang, nakakasilaw, wala tayong makita sa daan. Surprise, lubak. Anak ko. Natin na lang talaga, di ako bumiyahin ng gabi. Kung hindi, surprise lubak talaga. Surprise, lubak ulit. Ay nako. Update guys, it's 7:33 in the morning. And hindi ko alam kung asa na tayo. So sa right side natin, mayroong magandang view, sea of clouds. The problem is, tingnan nyo naman tong kalsada natin. Ay nako. Ayan sea of clouds. Ang ganda ng view. But
Tadang! Wow, ang ganda ng view. Wow. Approaching na tayo sa San Juanico Bridge. Medyo malapit na siya. So time check natin ngayon 8:20 na ng umaga. And hindi ko na masyadong na video yung daan kasi kailangan natin mag-focus sa pagdadrive. Sobrang hirap ng daan kasi kailangan mong ilagan yung mga butas-butas. So hindi ko na video kasi yun na nga. So you are leaving Samar. Godspeed. Ito, approaching na tayo sa San Juanico Bridge. Dito lang gumanda yung daan. Kasi kanina grabe talaga. Ito po, welcome to San Juanico Bridge. Welcome to Tacloban City. So hindi pa naman ako gutom. And then siguro didiretso na ako sa may Liloan Port. Then hihinto na lang ako kung kailan ako gugutomin. Marami namang kainan na pwede nating daanan. So meron nga pala kanina nang hingi ng footage ng drone natin. Sabi niya tagal na niyang gustong magkaroon ng video ng drone. So isi-send ko na lang sa Facebook niya yung raw footage ng drone natin para at least pwede niyang i-edit. So if I'm not mistaken, mayroon pa tayong 3 oras na biyahe papuntang Liloan Port. We are now leaving Tacloban. Palo na tayo. Diretso na tayo, then kain na lang tayo kung saan tayo gugutomin. Yun na lang ang plano. So update natin, meron pa tayong 2 hours and 40 minutes para sa Liloan Port. So time check, it's 9:23. Darating tayo is 12. Sana maaga-aga tayong dumating sa sa Surigao para makauwi kaagad tayo ng Cagayan de Oro. Woo! Ganda ng daan dito. Sulitin. Kaya dito kayang gayahin ng Samar. Gagi, nakapasok tayo dito. Okay guys, nawawala tayo. Yun na. Kasi biglang wala yung blue sa Google Maps eh. Wala tuloy ako. Nawala yung blue, naging gray siya, kaya hindi ko na klaro. Ay nako, hindi ko masyadong napansin or hindi ko masyadong nakita.
kasi naging gray yung kulay blue. Alright guys, coastal view, coastal road. Nakaka-relax talaga tingnan tong dagat. Hindi pa malakas yung alon. Time check natin, it's 9:58 na ng umaga. And meron pa tayong 2 hours and 4 minutes na babiyahiin papunta sa Liloan Port. So merong 113 kilometers ang layo. Siguro hanapin ko lang yung Petro na pinagpahingahan ko nung papunta pa ako ng Maynila. So siguro doon na din ako magpapagas. And then sa pagkakaalam ko is may kainan doon. So siguro kung gutom na ako, di doon na lang din ako kakain. So far hindi pa naman eh. Okay guys, bayan ng MacArthur, Liloan Ferry Terminal 102. So 102 kilometers ang Liloan Ferry Terminal. Guys, entering na tayo ng Abuyog. Hindi na ako huminto dun sa may Petron kasi malaki pa ang gas ko. Hindi ko trip yung Andox. Siguro dito ako maghahanap sa Abuyog Leyte ng kakainan. So Liloan just straight ahead. Pagkatapos lang natin kumain sa may Abuyog, kumain and then nakapagpahinga na rin ng konti lang. So ngayon di pa muna ako nagpagas kasi medyo marami pa yung gas ko, 3 bars pa. So siguro pag 1 bar na lang doon ako magpapagas. So time check natin ngayon, it's 10:51 na ng umaga. And then meron tayong 1 hour and 39 minutes away sa Liloan Port. So meron yung mga 87 kilometers. Aray ko, umuulan. Anyways, umaambon. Hanap tayo ng masisilungan. Alright guys, malapit na tayo. So according kay Google Map, 12 kilometers na lang tayo. So 16 minutes away. Buti naman at gumanda yung panahon dito na part. Ay na, umuulan kaya nakapagkapote ako. Sana may masakyan tayo. Sana may schedule ng barko ngayon papuntang Surigao City para tawid Mindanao na tayo. Pagdating sa Surigao City, kung medyo maliwanag pa, try natin bumiyahe papuntang Butuan City. So siguro kung gabing-gabi na talaga nun, Butuan na ako magpapahinga. That's the plan. Gusto ko nga sana dumiretso na ng Cagayan de Oro eh. Kaya lang baka sobrang sobrang gabi na. Wala namang problema kung bumiyahe ng gabi sa Mindanao kasi at least medyo gamay ko yung daan. Medyo kabisado ko yung daan kasi lagi na ako bumabiyahe doon eh. Pero tingnan natin kung di pa pagod ang katawan, pabiyahiin natin kasi may trabaho na. Bukas Monday may trabaho na. Back to school, back to work na tayo. Siguro magsa-side trip tayo ng mga pupuntahan sa Mindanao. Yung may mga maghihintay lang tayo ng mga long holiday para gumala ulit. So ito na guys, malapit na tayo sa Liloan Port. Nasa may 750 meters na lang. Huling pabaon pa talaga tong Southern Leyte sa akin eh. Lubak na naman. Ganda na sana eh. Ganda na sana yung tingnan natin kung magkano yung mga gastos natin sa port. Magkano yung mga ticket naman. Paano yan? Alis na. Kung na umalis. Oo. Nay malingkuran dira? Oo na, meron na. Nay malingkuran dira, sir? Namasod sir, building. Oo. Welcome to Mindanao.
So good morning guys. Kagigising lang natin. And ngayon paalis na tayo sa may Surigao, sa may Lipata Port. Didiretso na tayo ng Cagayan de Oro ngayon. So as you can see, sobrang dilim na naman sa harap. And then basa yung kalsada. So expect ulan na naman. So time check natin guys is 8:38. So hindi na ako lumabas ng maaga kasi andito lang naman tayo sa Mindanao. So anytime or kahit gabi pwede tayong bumiyahe. Nakadepende lang naman sa akin yun. Kasi at least dito malapit na tayo sa bahay. And then medyo alam natin yung daan kahit walang GPS, kahit walang Google Map, alam natin yung daan. Naka Google Map lang ako ngayon para just to make sure. Okay ko, dito pa tayo nakadaan sa ilalim. So yun guys, doon ako natulog sa may XL Pension. Doon din ako natulog last time nung na-stranded ako sa Bagyong Kabayan. So maganda naman doon guys, malinis, mura, mababait yung nagbabantay. Tapos malapit pa sa pier. And ayun lang, umuulan, maambon, basa ang kalsada, madilim sa unahan. So anyways guys, balikan ko kayo mamaya pag palabas na tayo. Dito tayo sa may bayan ng Tubod. So mayroon pa tayong 5 hours and 10 minutes sa babiyahiin papuntang Cagayan de Oro. Mayroong 257 kilometers ang layo. Siguro papahinga tayo sa may Butuan City na or sa may Cabadbaran City. Tingnan lang natin kung saan tayo gugutumin. Well anyways guys, time check natin, it's 9:46 na. Kung kakanan tayo dito is sa municipality ng Mainit and diretso Butuan City. Oo, diretso lang tayo. Naghubad na nga pala tayo ng kapote. So yung pants lang yung hindi natin hinubad kasi yun yung mahirap suotin. Just in case lang naman na uulan. Sana hindi na umulan. So nung papunta pa ako sa Manila, di ako masyadong nakapag-video dito kasi sobrang lakas ng ulan. Yun yung mga panahon na may bagyo, si Bagyong Kabayan. Ngayon i-video ko na ang ganda ng Surigao Norte. So ang ganda ng kalsada, Surigao del Norte. Ito yung gusto ko dito, kaya pwede tayong bumiyahe ng gabi kasi walang lubak. So hindi tayo matakot na malulubak tayo. Kaya lang yun na nga, kagabi umulan. So hindi ko na lang tinuloy yung balak ko na pag na night ride kasi umulan. Mahirap bumiyahe ng umuulan tapos gabi. So itong Surigao del Norte parang pwede ko siyang i-compare sa Northern Leyte. Ganun kaganda yung daan. Unlike doon sa iba, tingnan mo naman to, 4 lanes. Barangay Alipao, Alegria, Surigao del Norte. So sa bayan na tayo ng Alegria. Diba? Ganda ng view. May bayan na tayo ng Kitcharao. So time check natin 10:04 in the morning. Meron pa tayong 4 hours and 54 minutes na babiyahiin papuntang Cagayan de Oro na may layo na 243 kilometers. Ganda. So ganito kaganda ang kalsada sa Surigao del Norte guys. Hindi ka matakot malulubak. Kasi kung meron man, sobrang konti lang. Baka dito may lubak na dito. Ano, at least may nakalagay slow down. Di tulad nung iba, banking. Kung ganito ba naman yung biyahe palagi. Kung ganito lang kaganda yung panahon, diba, ma-enjoy talaga natin yung view. Dito na tayo sa bayan ng Santiago. At 4 hours and 30 minutes papuntang Cagayan de Oro. Tingnan ko kung may makakainan dito. Medyo gutom na ako eh. Meron namang pwedeng kainan, kaya lang wala yung hinahanap ko. Ayun, Crispy King. So okay guys, dito muna ako kakain. Medyo gutom na eh. So katapos lang natin kumain, pahinga na rin ng konti, then diretso na naman. So nasa bayan pa rin tayo ng Santiago. So ang next na bayan dito is ang Cabadbaran. So time check natin, it's 10:48 and meron pa tayong 4 hours and 30 minutes sa babiyahiin papuntang Cagayan de Oro. Tingnan lang natin kung ano, pagdating ko ng Cagayan de Oro,
Okay pa ako, goods pa kung bumiyahe, edi diretso na tayo ng Marawi City. Pero kung hindi naman, edi pahinga tayo sa Cagayan de Oro, and then biyahe tayo ng madaling araw kasi may enrollment na kasi bukas, so papa-enroll na naman. So yun guys, meron pa tayong 219 kilometers away sa Cagayan de Oro. So mayroong 16 kilometers away sa Cabadbaran. So far maganda yung panahon, pero hindi ako masyadong nag-expect pagdating sa may Claveria kasi hapon na yan eh. So kapag hapon kasi dito sa Mindanao madalas umuulan. Sarap bumiyahe pag ganito yung panahon. Ganda pa ng daan. Siguro one of these days, pag may mga mahabang day off, may mga holiday, try kong bumiyahe sa part ng Surigao kasi maraming magagandang puntahan doon eh. May mga long weekends dyan, siguro dyan tayo babiyahe. Okay guys, bayan ng Cabadbaran. Meron na lang tayong 25 kilometers para sa Butuan and 206 kilometers para sa Cagayan de Oro. So time check natin, it's 11:04. So nasa Cabadbaran City na tayo. Meron pa tayong 24 kilometers papuntang Butuan City. So andito tayo ngayon sa pinakamahabang straight na kalsada sa Mindanao. I'm not sure kung ito ba talaga, but anyways, mahabang straight to na kalsada. Ang RTR, di ko alam anong meaning. Ang RTR parang Remedios T. Romualdez. Di ko lang sure kung yun ba talaga yung meaning ng RTR, pero RTR ito. Mayroon pa ang 15 kilometers. Ito RTR na ano. And bakit nasa gitna ako? Bakit ang kalsada dyan, no? Parang hindi maganda yung pagkakagawa ng asfalto. So hindi na pala tayo papasok sa Butuan City. Gagawin natin is doon tayo dadaan sa may diversion road niya kasi masyado na traffic sa Butuan. Ganda ng panahon. Sana ganito sa buong biyahe. Kakapasok lang natin ng Butuan City. So mamaya kakaliwa tayo papuntang diversion road ng Butuan. So dito medyo hindi na maganda yung road conditions dito. So kailangan natin mag-ingat. Well, hindi maganda compared sa Surigao del Norte ng mga kalsada. Dito may mga mangilan-ilan na mga potholes, mangilan-ilan na mga lubak. Maghanap na lang muna siguro ako ng Shell or Petron. Tapos lang natin mag-gas up dito sa may Barangay Ampayon sa may Butuan City. So ngayon dito tayo dadaan sa may diversion road nila. Kakanan tayo dito. Kung didiretso ka dyan, Surigao del Sur at Agusan del Sur, and daan din yan papuntang Davao City. Hindi advisable na bumiyahe dyan sa gabi kasi maraming lubak. Medyo hindi maganda yung road conditions dyan. So dito guys, kakanan tayo para sa diversion road ng Butuan City. Ito kanan yung diversion road. Then kung straight yun is Davao City, so madadaanan mo ang Agusan del Sur. May daan din papunta Surigao del Sur doon. So dito tayo para sa diversion road na ang Butuan City. Bas lang natin ang Butuan City. Ang susunod na bayan ay bayan ng Buena Vista. So time check natin, it's 12:05 in the noon. So meron pa tayong 3 hours and 26 minutes na babiyahiin papuntang Cagayan de Oro. So may tayong 160 kilometers. So medyo malapit na nga tayo. Bayan na tayo ng Nasipit. So time check, it's 12:19. At meron pa tayong 3 hours and 11 minutes na babiyahiin papuntang Cagayan de Oro. So merong 147 kilometers na layo. So itong Nasipit, dito yung port ng Agusan. So may mga magagandang beach din dito at magagandang tanawin tulad niyan. Oh, ganda ng bundok, di ba? So medyo alalay lang tayo sa takbo kasi may mangilan-ilan na lubak dito o mga butas sa kalsada. Sa Municipality of Carmen na tayo. So ito yung pinakahuling bayan ng Agusan del Norte bago mag Misamis Oriental. So, medyo malaki tong bayan ng Carmen. So matagal-tagal yung babiyahiin natin palabas dito.
Nasa Region 10 na tayo. Region 10, ito po ay probinsya ng Misamis Oriental, bayan ng Magsaysay. So yun po yung pinakaunang bayan ng Region 10. So ang Region 10 is Northern Mindanao. So yung region kanina is ang Caraga region. So Region 10 na tayo ngayon, Northern Mindanao region. Welcome to Hingoog City. Maya maya lang kakaliwa na tayo paakyat ng Claveria. Yung bundok sa harap natin, yan yung aakyatin natin. Diyan banda yung bayan ng Claveria. Diyan tayo dadaan para mas malapit siya kaysa sa coastal road tayo dadaan. Kakaliwa tayo dito. Nasa Hingog pa to pero on the way na sa Claveria. So ito yung view natin. Tapos lang natin magpahinga sa may Claveria. Actually nasa Claveria pa rin tayo, pero tapos lang natin magpahinga. So time check natin, it's 2:31 in the afternoon. Sobrang dilim ng sa harapan natin. Kaya nagsuot na ako ng Kapote gaming na naman tayo. So meron pa tayong 72 kilometers dumating sa Cagayan de Oro. 72 kilometers, merong 1 hour and 45 minutes na babiyahiin non-stop. Siguro wala naman tayong stop eh. Dire-diretso na siguro to sa Cagayan de Oro. Meron pa tayong 4 bars of gasolina. Siguro ang stop natin is yun lang, gas, and then diretso na tayo uwi. Siguro sa Cagayan de Oro na rin ako magpapahinga. Babiyahin na lang ako ng madaling araw bukas. So maganda naman yung panahon sa unahan, dito lang siguro sa may Claveria talaga, kasi nasa tuktok tayo ng bundok eh. Ang ganda ng panahon doon, ang liwanag. Dito sa atin ang dilim. Katapos lang din ata umulan dito eh. Naalala ko nung papunta pa lang tayo sa Manila, grabe lakas ng ulan dito eh. Buti naman at walang nangyari. Pero mahirap talaga, mahirap bumiyahe dito ng umuulan. Welcome to Villanueva. 1 hour na lang siguro, 1 hour away na lang tayo sa Cagayan de Oro. So ito lahat na to pababa. So ingat-ingat tayo. And kailangan double check natin yung mga brakes natin. Puro downhill na to guys. So dito na siguro ako mag-outro, kasi pag kababa natin masyadong marami ng mga sasakyan dyan, maingay na. Dito po sa may Villanueva, pag baba natin dito is kakaliwa lang tayo, dire-diretso na Cagayan de Oro. Dumating man kayo sa part na to, salamat, maraming salamat, at sana nagustuhan nyo. Gagalingan ko pa sa susunod. So yun lang guys, salamat, and see you on my next video. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing.
I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure